DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Martes. Anong petsa ba ngayon, kumbachero? At 30 na. March 30. At 17 pa lang pala. Nakalagay kasi dito, March lang, March. March 17, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Emergency Powers Bill lusot na sa Kamara. Target ipasa ng Senado ngayon. Bigayan ng ayuda sa mga tricycle drivers, aarangkada na. Pilipinas target bumili ng crude oil sa Russia. Halaga ng piso sumadsad sa pinakamababang palitan, 59.87 per dollar. Kampo ni VP Sara nagsumiti na ng sagot para sa dalawang impeachment complaint sa Kamara. At Supreme Court ibinasura ang petisyon laban sa garbage collection fee hike sa Maynila. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa botong 247 pabor, 3 kumontra at walang abstention, inaprubahan ng House Bill 8418 sa sesyon ng plenaryo nitong Lunes, Marso 16. Samantala, inaasahang maipapasa na rin ang counterpart bill nito sa Senado ngayong araw. Sinabi ni Senate President Tito Soto dahil naaprubahan na ito sa Kamara, target ng Senado na pagtibayin ng panukala sa sesyon mamayang hapon matapos itong maisponsoran kagabi. Sertipikadong urgent ang Emergency Powers Bill noon pang nakalipas na linggo. Simula na ng bigayan ng fuel subsidy para sa mga tricycle drivers ngayong araw. Pangungunahan ng DSWD ang pamamahagi ng ayuda na nagkakahalaga ng 5,000 pesos kada driver. Naglabas na rin ang ahensya ng listahan ng 30 payout venue para sa inaasahang 139,000 tricycle drivers na makikinabang sa cash aid. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, dapat lang na dalhin ng mga benepisyaryo ang kanilang valid driver's license at photocopy nito. Magsisimula ang payout sa ganap na alas 8 ngayong umaga. Alas 6:08 na ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Biniyak ng DSWD na mabibigyan din ng 5,000 fuel subsidy ang mga PUV drivers sa labas ng Metro Manila. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, target nilang mabigyan ng subsidiya ang mga ito pagkatapos ng Semana Santa. Paalala ni Dumlao sa mga benepisyaryo magdala ng valid na driver's license at kopya nito o photocopy at magpunta sa tamang payout sites. Kung sakali anyang hindi makapupunta sa itinakdang schedule ay maaari naman itong i-claim sa ibang araw basta't ipagbigay alam lamang sa kinauukulan. As
Actually kasi sa mga ibang local government units, Henry, yung payout nila ay gagawin in 2 to 3 days. So, may pagkakataon po na pumunta pa rin doon sa pangalawa o pangatlong araw ng pamamahagi ng tulong. But you'll have to inform your City Social Welfare Office nang sa gayon ay maayos naman po at hindi pa makaantala doon sa pamamahagi. Si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Alas 6:09 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Nakikipag-negosasyon na ang Pilipinas sa mga Russian companies para sa pag-aangkat ng langis mula sa Russia. Kasunod ito ng pagtanggal ng sanksyon ng Amerika sa Russian crude and petroleum products na nakasakay na sa mga barko mula pa noong March 12. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ikinukonsidera ang hakbang na ito sa gitna ng krisis sa langis na idinaraan sa Strait of Hormuz na hinaharang ngayon ng Iran. Nabatid mula kay Garin na 98% ng crude oil ng bansa ay nagmumula sa gitnang silangan. 6:10 in the morning. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Pinatitigil ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga local government unit ang pagpapataw ng pass-through fees sa mga sasakyang may kargang mga produktong pagkain at iba pang essential goods. Ulitin natin to sapagkat kahit matagal nang may kabawalan dito, marami pa ring LGU ang naniningil. May tongpats. Oh. Halimbawa, galing ng Baguio, yung gulay. Galing doon sa Atok, Benguet, ang gulay. Binili ng 20 pesos. 1 kilo ng repolyo. Pagdating sa Maynila, 150 na repolyo Dahil sa... Hindi lang dahil sa hauling o logistics charges. O sa presyo ng gasolina. O presyo ng gasolina. Kundi dahil sa may kumukonyat pa sa kanila. Sa bawat dinadaan ng mga bayan-bayan. At baka nag-i-increase din ng konyat yung mga yan. Malamang. Dahil sabi, tumaas na gasolina. Yun. Yun ang matindi sa lahat. Magtataas na rin kami. Yun ang matindi. Pero ito, makinig kayo Makinig kayo, lalo na yung mga LGU na marami naman ang binibigay na suporta ang national government sa inyo. Pinatitigil ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga LGU ang pagpapataw ng pass-through fees. Ayan. Sa mga sasakyang may kargang produktong pagkain at iba pang essential goods. Hindi daw po lingid sa kaalaman ng Pangulo ang patuloy na paniningil ng ilang LGU ng pass-through fee sa mga truck na may mga kargang produktong pagkain gaya ng palay o bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Ito anyang dahilan kung ba't tumataas pa ang presyo ng mga produktong ito pagdating sa mga pamilihan. Hit ng Pangulo, dapat itong matigil. Ano? Dapat itong matigil. Dahil ang epekto ay pinatataas lang nito ang presyo ng mga bilihin. 6:12, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na ba mo diha? Gising na ba kayo? Halos 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang pangunahing concern na kailang harapin ng gobyerno ang may kinalaman sa presyo ng bilihin o itong inflation. Sa survey ng Pulse Asia, 59% o 59% ng mga respondents ang nagsabing ito! Ano daw? Ito Ayun. ang kanilang pinakamalaking alalahanin. Ang tinutukoy daw po yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Sinundan nito ng usapin ng graft and corruption sa gobyerno na may 47% at ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa na merong 36%. Isinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents. 6:13 ng umaga, susunod! Ito boy! Oy, dun sa mga may kamag-anak, lalo na may kamag-anak na OFW sa abroad, medyo masaya din siguro kayo dito sa balitang ito dahil patuloy sa pagtaas ang dolyar. Aba, Ang halaga ng dolyar kontra piso. tingnan mo nga naman yan, no? Yung, ganun pala, yung ba epekto ng war?
ng war Marami sa Middle kasing East. bumibili ng dolyar kumbatsero eh. Nung umatake ang Amerika, Oo. tumaas ang dollar. Oo, kaya Aba? parang Tingnan mo iisipin mo, nga naman. ganun siguro dahilan nila. Kaya Oo, sila nakikipagyera. Oo, Kaya ano. napakanta, war, stupid. Sabi, Sino ba yun? Si Boy George? hindi po ba? Yan ang nga isang epekto. Yan at iba pa sa pagbabalik ng... ACS Balita. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Kapsihon, 6:14 ng umaga. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine May detergent. triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, standby ang ating mga RH reporters. Gising na, tanghali na. Ano ba presyuhan ngayon? Nako, magkano ba? Kasi range lang yung ibinigay kahapon ng itataas. So depende yan sa gasolinahan ngayon. Kung Talaga. magkano itinaas nila. One time, big time ba yan? Ayan. O staggered ang gagawin for the whole week? Yung kasing staggered parang hindi na ako naniniwala doon. Mukhang isang bagsak Parang gano'n na nga nangyayari. Nagpakarga ako kagabi sa Caltex, sinabol ko para kako dahil kung tataas ngayon ng magkano sa gasolina hanggang Parang hanggang mga 15 pesos. 15 pesos. So, malaki yun. Malaki. Sa Caltex kagabi ay nasa 76 na rin yung yung gasolina, yung premium. Mataas na. Mataas na rin talaga, no? Magpakarga ako. Lalo na ngayon yun. Sigurado, kumbatsero. At hinabol din namin ni John dahil alam mo naman yung Jetour, yung hybrid natin. Matagal na ako hindi nakakita ng gasolinahan sa Jetour. Talaga. Hindi, gusto ko lang sabihin sa inyo. Iba talaga pag hybrid, Pagka naka-hybrid ka, halos hindi mo gagamitin ang gasolina. Maliban kung ikaw ay may biyaheng malayo. Tulad nung bumiyahe tayo sa Clark noong isang araw. Ayun, medyo... Naubos na yung baterya. Naubos na yung baterya. So, nag-shift na kami sa kwan. Sa kapag lampas ng 60 kph kumbatsero, automatic ginagamit namin ng gas para na siya naman ang nagkakarga ng baterya habang gumagamit ng gas. Ngayon, nagpunta na kami, sabi ni John Bailon ngayon, kasi magpakarga na tayo, sayang din. Yung gasolina po gasolina kami. Ang dating full tank namin kumbatsero, 2.8 lang full tank. Ngayon 4,000. Ganun katindi. 4,000, hindi pa nag-i-increase yan yung para sa araw na to. Ganun katindi na. Ganun katindi na po ang epekto. Ganun kabilis. Sabi ko, baka naman sinagad mo, baka kaya tayo. Hindi, tiningnan ko 51 humigit liters. 51 liters ang naikarga namin. Talaga, kaya ay, grabe. Gawa tayo talaga ng pamamaraan. Doon sa mga private companies na nagpapatupad na rin ng 4-day work week. Ayan, maganda ho yan. Basta't pwede naman sa inyong operations na may work from home, maganda yon. Hindi lang para sa inyo, sa kumpanya ninyo makatipid ng kuryente sa inyong opisina, kundi pati lalo na rin sa mga empleyado. Correct. Diba? Napakalaking bagay po niyan. Yung pamasahe lang kumbatsero. Ayan, yung pamasahe na yan. Makatipid ka ng pamasahe. Halimbawa, si Erwin, yung kausap natin kahapon, taga-Pag-asa kasi yun, hindi pwede work from home yun ang kanyang one way sa bus, 180 pesos na. Tingnan mo na. 180
180, kung bali dalawang 360 pesos na 360 kagad na yun kaagad sa yun. pamasahe pa lang. Oh, so Eh, yung kung hindi siya bibiyahe sa araw na yon, Oo. hindi Eh, siya nakatipid na siya. nakatipid na kaagad. Hindi ka pa pagod. Hindi di ba? ka tama. Nako, tapos makakabawas ka pa kung bababawasin din ng sasakyan Traffic. sa traffic. Laking tulong Malaking no? bagay to, maganda tong. Kaya nga palagay ko pati ibang mga bansa gagayahin na to. Palagay ko lalo na nung yung nakita nating video na binanggit ang Pilipinas, isa yan sa ginawa na ngayon ng Pilipinas ang 4-day work week. Yes. Pero ulitin natin, para lang doon sa mga kumpanya o mga trabaho, nauubra talaga ang work from home. Halimbawa, kung sa amin, sa restaurant, pwede ba kami mag-work from home? Ayan. May pagawa kami tinapay. Ayan. Paano yun? Paano na yung mga embalsamador? Ano? Yung gwardiya nga, nag-apply nga daw na work from home. Ang ginawa ng amo, sinibak. Mga kalokohan. So talagang ito po ay malaking bagay. Tapos ngayon, mababalitaan natin, tumataas, ang nagpapahirap pag tumaas ang dolyar, lahat po ng cost sa imported items tumataas din. Ang nakikinabang lang dito, yung mga exporter. Mga diba, exporter, saka yung mga may OFWs na kamag-anak. Tinan nyo rin. Ang petroleum products natin, imported lahat yan. Totoo. At sabi nga ni Secretary Garin, 98% pala ay galing sa Middle East. Galing sa Middle East. Ang supply natin. Kaya maganda rin yung naisip nila na gawing option ang pagbili sa iba, sa Russia. Ayan. Kaya nga ang bibili na natin sa Russia ay may pag-ibig. Yun. Tama. From Russia. With love. Standby lang sa ating mga RH reporters. I-ready nyo na yung mga bigayan na yan, ha? Nagbibigayan na. Dalawa lang ba sila? Dalawa lang? Wala na. Sige, unahin muna natin to. Sandali lang. Sumadsad sa pinakamababang halaga ang piso matapos maitala ang palitan sa 59.87. 59.87. Naku, nangangamoy si senta na. Bawat dolyar sa harap ng patuloy na sigolot sa gitnang silangan. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ito na ang ikatlong pagkakataon ngayong Marso na sumemplang sa bagong record low ang local currency laban sa dolyar. Ang huling palitan ng Biyernes ay 59.73. Alas 6:23 ang ating oras. Eto na, pasadahan na natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin ang pinakabata. Ang bagong laya. Bagong laya. Tapos namimigay ka agad. Namimigay na kagad. RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Anthony, dito tayo sa Barangay 377. Ito yung venue sa District 3 na bibigyan ng financial assistance at maaga silang dumating. Kanina pang bago mag-alas 6 ng umaga, dumating ang mga beneficiaryo sa financial assistance na 5,000 piso. At maayos itong ang unang dumating itong toda ng Bambang, tricycle, drivers, operators association. Ang tanong nila, marami nagtatanong, Anthony. Sige. Ito yung tanong nila. Tanong lang, sige, lahat ng tanong. Ipapulin nyo. Tanong dito, ito ang tanong nila. Halimbawa, driver ako. Namamasada lang ako. Sabi ng operator ko, hati kami. Ako ang nagpapagaas. Ako Siya nagpapagaas? Ba't gas ang ilag? Nagpapagasolina pala. Baka iluto niya. Kerosene pala. Kinakarga ron. Pero operator ay 5 ang tricycle. Kung hatihan niyo pa yung mga... magandang tanong yan, ha? Magandang tanong yan, ha? Sabi niya, paano yung Kuya Boy? Kami naghihirap. Kami nasa, kami napapagasolina. Magandang tanong yan. Napakagandang tanong yan. Mamaya, siguro, tamang-tama, pagdating din ng mga taga DSWD dyan, yun na kagad ang unang itanong mo, Boy, sa kanila, para malinaw, di ba? Kasi nung araw, ang tawag yan ang taong bayan ay nagtatanong. Teka muna, anong oras ba dapat yan? Anong oras ba yan? Alas 6 ang bigayan.
simula, binibigay pala ng listahan, pero itong bigayan na nasa alas 7 na umaga daw. Alas 7, Eh, inayos yung mo na. covered court, medyo dumarami na. Kaya yun yung sinimula, na iba't ibang toda. Maabot pala sa unang araw, 113 toda ang bibigyan ng tulong na may kabuwang 3,000. Naka-schedule yan, boy, per Schedule. toda. Oo. Yung schedule ay alimbawa ngayong araw Lunes, at meron din naka-schedule bukas Oo. na bibigyan. Oo. Ang kabuuan kasi ng toda sa Maynila 8,200 Na mga toda member. Mga driver, Mga driver. tricycle drivers. Na mabibigyan dito sa driver na mabibigyan dito sa Barangay 377, halos 1,000 ang mabibigyan ng financial na tulong ng DSWD. Iba-iba kasi ang per operator, minsan marami siyang tricycle. Oo, So kaya- ibig ba sabihin ba noon bawat driver niya hahatian Para siya? naman yata hindi Aba, tama yon. Hindi oo. naman tama yon. Hindi tama Yun yon. nga yung isa sa mga reklamo eh. Hindi tama yon. Hating ka, kami nga nagpapagasolina eh. Oo. Hindi hating kapatid. Yung iba sabi ng iba, may 3,000 sa driver, may 2,000 sa operator. Hindi tama yon. Mabuti tanungin natin talaga yan sa DSWD pala, no? Oo. Tapos yung ulitin natin, yung mga marami nagtatanong pa, pagka po hindi kayo membro ng TODA, hindi kayo mabibigyan ng assistance. Sabi ng Manila Social may listahan Welfare Department. May listahan na sila. Oo. Maayos na listahan nila, ibibigay na lang yung ayuda mamaya dahil nakaayos na listahan. Pagka wala ka sa listahan, wala. Oo, ganun talaga eh. Hindi naman Ganun pwede yung... talaga, Actually, magandang pagkakataon din ito para yung mga nangungulorum, ayusin na nila yung mga papeles nila. Oo, mag-membro na sila ng TODA at may mga permit. Okay. Okay, thank you. Ang sitwasyon dito sa... Balikan mo kami mamaya, Kuyang, balikan mo kami mamaya. Yung nagkakaabutan, yung kitang-kita, yung abutan na. Abutan na. Yan ang una kong titignan eh. Sige. Kung ang abot ay pag binibigay na yung 5,000 piso at masasabi ng driver na Yan. bigyan na siya ng 5,000 piso. Mula dito sa Inom na. Barangay 377, ito si Medocalis para sa Pizarres, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Baka ganun nga gawin ninyo. Pagkakuha nung 5,000, inuman na. Ay no, wag muna tayo mamasada ngayon, inuman. Ibang may pinagsamahan. One to sawa ito. Sasabihin mo pa, alam mo, ito ang tama. Talaga naman. Ay, nako. Tingnan nga natin yung isa pang kapatid. Punta tayo sa may bandang Hulong Duhat, Malabon. Ayan. Maayos na kaya signal nito si Edwin. Kanina gusto nang manakal ni Kong Angel Hindi marinig si Edwin. RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Sa Jerry, Kato Oy, ganda. Ganda. Ganda na signal. Abutan na rito sa Malabon. Bago nag-abutan, ako yung humarap ng medyo maganda-ganda siya na pinumaya ko sa Bukod. Dahil itong daan, yung unang batch na yung araw na mabibigyan ng kanasitan, kailangan ito ng programa ni Pangulong PBBM na lahat ng mga tricycle driver ay roll out na bibigyan sa bilang na 136,000 sa buong national capital region. Ang Malabon ay merong 740 tricycle driver na hatiin sa dalawang batch ngayong araw, 440 ngayong umaga at alauna mamaya hapon naman ay nalalabing 300 tricycle driver. Pero malinaw yung utos ni Secretary Rex Gatchalian na lahat ng tricycle driver na nababasada ay rektan ibibigay ang 5,000 at hindi na idadaan sa mga operator. Dahil hindi idadaan at hindi hatian. Malinaw ba 'yon? Rektan ibibigay sa mga tricycle driver. Oo. Cash assistance. Ito nga dahil ang purpose dito matulungan yung bawat driver dahil nga doon sa tumatas na presyo ng gasolina at kuruto sa merkado. Hindi na idadaan at napakalinaw, dala mo yung lisensya mo
Oo. Pero mo, kailangan tumugma yung pangalan mo sa lisensya doon sa record sa LTOs para kapag Tama. pinakita mo yun, mabilis. Mabilis, Mm. yun lang, napakasimple. Magdala kayo ng driver license, Xerox copy, at dapat tugma sa pangalan na naka-record sa LTOs. Maganda yung payout site na yan, ha. Payout site na yan sa Malabon. Ano ba yung Ganda. lugar na yan? Ito yung oval dito sa Hulong Duat, Malabon. Oo. well. Kung makarating na pagkakita rito, merong exercise. Yung iba bang nakapila, nag-exercise, nag-stretching. Oo, Lalo. talaga. Oo. Maganda rito. Kaya, Lalo na ngayon, kanina, medyo umaambon-ambon eh. Adi, ayan, malaking lugar, May covered. Covered, wala Adi, sila, hindi sila oo. sisipunin. Uso pa na sipon ngayon. Mm. at randa mo rito, Jerry, kapag yung labing ng hindi ng Alin? Yung lamig. Oo. labing. Kanino ba yung lugar yan? Sino ba nagpatayo ng magandang lugar na yan? Bakit ba siya nagpatayo niyan? parang mali yung ginawa. Kasi malapit sa ano tayo sa dagat eh. Kaya mas lalong mararamdaman mo yung lamig. Dahil karamihan dito, medyo kaidaran na natin, medyo tumatanda na, kaya kailangan din mag-stretching. Yung iba, habang nakahintay ng pila, ay nag-walking dito sa oval at alam naman nila na mamaya pa sila patatawag. Pero yung naka-schedule na yung umaga, sila yung nakapila na, napakahaba ng pila. Mabilis na bang ina-aksyonan at andito rin ang DSWD, nakaalalay ko sa kali ko ng problema. Sabi nga ni Secretary Rescue ko yan, yung positive na sila naman yung mga driver at dating may tala at nawala sa talaan, agad sasagot kita ng DSWD yan, sila ng rekta mag-usap sa in-charge ng tala ng LGUs na may pasok para sila ay mabigyan. So napakabilis ang proseso. May dala kang driver license at ikaw ay membro ng sila nakarecord dito sa tala ng LGUs, agad-agad ibibigay yung 500 pesos. Yun. So, yung update, 5,000. 5,000. Baka mamaya. 5,000 pesos. Sige. Basta yan. Pero sabi ng ibang na-interview natin, kulang pa raw. Pero depende kung sabi tatagal. Ayan mo na. Umpisa pa lang naman. Baka sakaling madagdagan pa. Huwag mo na muna magreklamo. Kumuha muna. Siyempre tayo sa bigayan. Importante, merong tulong ang gobyerno para pasamatalang maibsan yung problema at pagpapag-presyo ng product gasolina sa merkado. Aris 23, ano ito kinagulat sa Pilipinas, oras sa Pilipinas. Ayun, no. Pasensya na kayo. Tsaka na muna. Tsaka na muna yung reklamo, pwede naman yun. Pero ngayon, wag muna. Kasi pagka nagreklamo yung mabibigyan ngayon, paano yung hindi mabibigyan? Paano yung pasahero? Paano yung yung pasahero? pasahero? Diba? Pasahero nga, wala eh. Kumbaga, titingnan Buti natin. nga kayo eh. Titingnan natin ngayon yung blessing. Sabi nga nung pasaherong si Michael Santamaria, bine-baby nga kayong mga driver eh. Kami pasahero wala eh. Di ba? Yun. Oo nga, sabi naman ni Ate Sel, yung asawa. Narinig ni Jerry Labasa, oo nga! Di ba? Di ba? Ganun talaga eh. Kailangan, minsan kasi may pagkakataon kumbatsero, kahit maganda na yung sitwasyon, gusto pa nating pasamain. Hindi maganda sa kalooban yun. Tayo mismo di ba? May stress sa tayo atin dun mismo yun eh. Di ba? Isipin mo, ikaw may matatanggap kang 5,000 ngayon. Pipila ka. Talaga namang inaayos ngayong sistema ngayong araw na to eh. Paano yung sinabi kanina nung balita natin? Yung taga-probinsya, pagkatapos pa ng Semana Santa mabibigyan? Tinan nyo na yan. Hindi ba mas dapat silang magreklamo? Ikaw nga, mabibigyan ka na. Huwag ka na magreklamo ngayon. Ngayon na. Huwag ka na magreklamo. Eto, puntahan natin si RH14 Let Narciso. Nandun na ba ang Pangulo? Andun na mismo? Okay. Akala ko, nandun eh. Alam mo naman tayo. Pupunta mismo si Si BBM. Pangulo. Puntahan nga natin si 14 Let Narciso. Come in, Let! Katanyin ka, Jerry, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mangunguna sa distribusyon ng tulong pinansyal sa mga tricycle driver bilang ayuda sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Nabatid na abot sa 139,000 tricycle drivers
ang inisyal na tatanggap ng tig-5,000 piso dito sa Metro Manila. Sa cloud ng benepisyo, ang mga tricycle driver sa 17 LGU sa NCR. Alas 7:30 ngayong umaga, inaasahan ang Pangulo dito sa ASAT Covered Court, Barangay 67 sa Santa Mesa, Maynila. Makakasama ng Presidente sa aktibidad, sina Transportation Secretary Giovanni Lopez at DSWD Secretary Rex Gatchaliana. Ayon kay Pangulong Marcos, isusunod na sa mga susunod na araw ang pamimigay ng tulong sa mga truck drivers sa labas ng NCR, dahil din ang mga chipper ng jeepneys at PNGS. So sa mga sandaling ito, mayroon ng mga tricycle driver dito sa ASAC Covered Court at nag-uumpisa yung palistahan. Okay. Mga ano oras yan, Let? Alas 7:30 si Presidente. 7:30 mismo. Oh. Paano yun, Let? Siyempre, ang host city niya, Manila, no? Ang host city niya, Manila, natural namang estimahin siguro siya ni Yorme. Hindi ba natin mamaya. Paano yun? Hindi ba bawal yung hindi ba bawal yung mga politiko? Oo, pero bilang kasi nakagawian, di ba, nakapaging presidente na sa isang lugar, yes. Yung LGU executives ay nandoon din. So, abangan natin. Baka exempted naman, baka exempted, ano? Oo, yun nga, kasi yung presidente yung nandito. At baka hindi rin naman magsalita kung sakali. Yes. Si Yorme kung darating siya. So, abangan natin mamaya. Okay. Thank you, Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Meron din pong Balita. mamimigay ng ayuda sa mga nakikinig naman sa DZRH. Kahit hindi ka pa tricycle driver. Saan ba ngayon? Kapag ikay nakikinig sa Basta DZRH, nakikinig. Hindi nahahanapan ng driver's license. Walang ID, hindi ka kailangan nakarehistro sa City Hall. Sa Barangay Plainview, Mandaluyong, ay nandun po ang ating malakas promo team at naghahanap ng mabibigyan ng kwarta. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay Discount. Ayan, discount. Yan ang hanap nating lahat ngayon. Maka-discount sa anumang mga binibili natin, kahit binabayaran. Tama ka, yung goods and services. Ayan, Maka-discount ka, malaking bagay. Ang totoo nun, ang laking bagay na meron ka senior citizen ID ngayon eh. Oo. Kasi kahit tumaas pa yung presyo ng binibili mo, meron kang yung discount 20%. Mo sumusunod dun sa kwan, hindi fixed na katulad ng excise tax. Pag ang kapag magpapakarga ba ng magandang tanong yan. Gasolina ang isang senior citizen halimbawa siya mismo nagmamaneho. Oo, napakagandang tanong nagpakarga. yan. Oo. Meron bang discount? Magandang tanong. Tanungin nga natin yan. Bakit hindi natin napag-uukulan ng pansin yan? Ngayon lang natin na pagtuunan yan, ano? Pagka may 20% discount ang basta't kung sino yung magpapakarga. Alam siya mismo yung nagmamaneho, senior citizen. O PWD, may kapansanan. Meron kasing mga may kapansanan naman nakakapagmaneho pa. Meron ba yung 20%? That's a very good point. Ayos ba? Ayusin mo yung kwelyo mo. Di ba? Hindi po ba mga kababayan? Halimbawa, ikaw ay may kasamang matanda, hindi na kayang magmaneho. Tapos, pag malapit na sa gasolinahan, ikaw muna magmaneho. Ikaw muna ang... Baka mabangga tayo, anak. Walang problema. Okay lang yan. Ilang metro na lang naman. Konti na lang po tayo. Kailangan ba sa senior citizen nakarehistro yung sasakyan? Ayan. Yung mga katanong. Yan po yung mga katanong ating sasagutin pagkalipas lang ng ilang araw. Oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam si Chaphun, 6:40 na ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Kinalampag ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga local government units na patuloy na naniningil ng pass-through fees sa mga sasakyang may kargang mga produktong pagkain at iba pang essential goods kahit matagal na itong ipinagbabawal ng Malacanang. Ginawa ng Pangulo ang panawagan matapos makatanggap ng ulat na ilang barangay pa rin ang naniningil Nako. ng nasabing bayarin sa bawat sako ng palay at sasakyan na dadaan lang sa kanilang nasasakupan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Napagod ka din. Apila ng presidente, itigil na ang paniningil nito. Ayan. Dahil doble dagok lang ito sa pamilyang Pilipino sa gitna ng krisis. Panawagan din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, repasuhin ang mga patakaran ukol sa lisensya, permit, clearance, certification at pag-aralan kung pwedeng suspindihin muna o di kaya bawasan ang mga singilin na ito. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Busy tayo, hindi natin malaman kung ano gagawin natin. Kaya Pero nga. ang ating mga politiko, babag ang pinag-uukulan ng panahon. Narinig mo ba yung press con kahapon ng National Unity Party? NUP. Na sa pangunguna po ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Meron ba tayo noon na kopya, RHTV, yung press con na yon sa House of Representatives? At sila daw po sila nagbabanta na lilipat na sila sa minority. Mula sa majority, ibig sabihin, bibitawan na ni Deputy Speaker yung kanyang pagiging Deputy Speaker at yung mga kasama niya, bibitawan yung mga komite nila dahil nabubusit na sila kay Speaker Bogie D dahil dahil daw sa mga aksyon nito at sa mga inaction nito. Ang ending po niya, ang lundo po niyan ay pera. Pakinggan nga natin na kumbatsero kung ano reklamo nila, especially doon sa release ng pera. Ayan. Mahit naman kami Ako yung budget ko, kinalahati nila. Ito, ang naiwan dito, mga 20% ng budget na naiwan. Maraming congressmen ganun ang nangyari. So, tinanggap na namin yun. Bumoto kami in favor of the budget. Hindi lang namin hindi inobjekan. Binoto pa namin yun. Tapos, ang malungkot dyan, nung lumabas na yung final version ng budget, yung mga taga-negotiate namin doon sa DBM Chapan, bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. No? So, pinasakripisyo kami
Pero sila, nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Narinig nyo? Pala. Meron silang parang allocation ito pinag-uusapan, ano? Allocation. Ba't ba may allocation yung mga congressman in the first place? Kala ko ba hindi ba na? Halimbawa, ganun yata may allocation, nasakripisyo yung kanila, tapos yung negosyador nila, yun ang tiba-tiba, parang ganun. Yung tiba-tiba. Pero may karugtong pa yan eh. May karugtong pa yan, kumbachero, na yun daw mga proyekto, mga proyekto na pinondohan ay hindi maipabid. Hindi maipabid dahil ang usapan daw ay hindi pa na nire-release ng DBM for a later release kung tawagin. Ang budget. Ano sabi ni Speaker Kanjan? Ni Speaker Boji D. May sinabi si Speaker Boji D. Meron ba tayo nun? Meron ba tayong soundbite? Kisses, UL? Kung ano yung sinabi dyan ni Speaker. Parang may kinalaman dun sa, yun nga, may kinalaman nga dyan eh. Parang ang gustong sabihin ni Speaker, para hindi na masyadong maraming salita, ang trabaho natin ay magsabatas. Nag-uusap naman tayo para sa legislation. Parang pwede ba sama-sama muna tayo? Parang ganon. Ganon nga. Dahil ang dami-dami nating problema. Yun ang kailangan gawin talaga ngayon sa panahong ito. Hindi yung ganyan sa mga petty quarrels nila tungkol sa pondo-pondo nila. Hindi, tama-tama. Andito na pala yung namimigay, yung naglalabas ng pera. Yan ang pag-asa natin. Meron tayong hope. Ayan, may pag-asa tayo. Kailangan natin ng Diyosa! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. O, sabi na natin siya, si Budget Undersecretary Gades Hope Libiran. Yusek Gades, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka-Jerry. Well, magandang morning at happy Friday po, Katunying at Jerry. At magandang umaga rin po sa lahat o mga milyon-milyon ninyong mga nakikinig. Maraming salamat sa pagpapaunlak po sa aming panawagan, sa aming imbitasyon. Ang pinaka nadampot ko doon sa usapan na yon, yung reklamo ni na Congressman Ronnie Puno, hindi naman nire-release yung pondo para sa mga proyekto nila. Ano ba talaga, ate? Opo, una po, gusto ko lang pong sabihin, ginagalang po ng DBM sa pamumuno po ni Sec. Rolly Toledo yung oversight role ng Congress. Pero mahalaga po na linawin po natin yung ilang factual at legal points para po siguro na tama po yung pagkakaunawa ng ating mga kababayan kasi ayaw natin na ma-mislead sila. Una po, hindi po nagpapaliban ng DBM sa paglalabas ng pondo. Hindi namin po wini-withhold yan at hindi rin po kami nag-iimbento o gumagawa ng mga bagong policies na wala sa batas. Lahat po kasi ng budget releases natin sumusunod dun sa tinatawag natin na 2026 General Appropriations Act. Ito yung budget law. Sino gumawa nitong budget law na to? Budget law po. Ginawa rin ng mga mambabatas. Ng Kongreso at inaprubahan po ng Pangulo. So, ang nangyari po kasi dyan, nagkaroon po nung amendments o pagbabago para po dun sa ilang locally funded infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Kabilang po dun sa mga amendments nila, nag-require po sila ng mga station limits, yung mga geographic coordinates, na ang naging effect po, nabago po yung ilang proyekto dun sa original na nakasaad po sa National Expenditure Program na sinubmit po ng executive. Preno muna kayo dyan, Ma'am Gades, ano? So, ito pong mga binabanggit yung pagbabago na ito sa mga locally funded projects, yung mga coordinates, etc. Bakit po ba binago to? Hindi po, tama ba intindi namin dahil dun sa nagkaroon nga ng iskandalo sa flood control program? Tama ba naalala namin kaya
nagkaroon ng mga ganong amendments sa batas, di ba? Opo, ano po yan I think ang maganda naman po yung intention ng Congress dyan kasi they want to put safeguards dun sa mga project. Kasi sinasabi po nung mga nakaraan, di ba, na hindi daw masyadong pinag-isipan basta bigla na lang naglagay ng title ng projects dun sa listahan. So ngayon, they wanted to make sure na well-guarded at merong specific description per project. However, nung inilagay po nila yun, nabago po, syempre, yung nakalagay dun sa original NEP na isinumite ng executive. Very clear po dun sa President's veto message para po sa 2026 GAA na yung mga Congress-introduced changes and adjustments, yung tinatawag po natin na SICA, nangangailangan po yan ng karagdagang validation at clearance mula sa Office of the President bago po mailabas yung pondo. So hindi po for later release. Automatic. Tayo muna, hindi FLR kasi parang yun ang sinasabi ni Congressman Puno eh. Tsaka ano ba yung FLR? Matagal na nating naririnig yun. Yung for later release ba creation ng DBM? DBM ba nagsasabi, itong pondong ito, FLR yan. Batas po actually ang nagsasabi niyan, katuningan Kajari. Meron pong dalawang klase kasi ng releases. Yung una po is yung for comprehensive release o yung tinatawag natin na GAAW. Yung GAA as an allotment order. Ibig sabihin po nun, kapag napirmahan yung GAA, kapag ang proyekto ay nasa NEP at naitawid sa GAA, so, ibig sabihin, napag-aralan ng ahensya yan, talagang pinush nila yung project na yan. Kapag napirmahan ni Presidente ang NEP, automatic po na nare-release din yung pondo para dun sa proyekto na yun. Sa mga department na... Pero syempre po, sa department po mismo. Pero kapag po ang proyekto ay Congress-introduced changes and adjustments, di syempre po, may mga times na yan po, hindi po handa. Yan ba yung insertion? Yan ba yung insertion? Amendments. Amendments. Changes and amendments. So kung insertion ni Congressman to o ni Senador, anong bagong policy doon na nakalagay sa batas? For later release ba 'yon? Oo, ma-under po siya sa for issuance of SARO o yung tinatawag po natin na for later release or conditional release. Alinsunod po dun sa President's veto message at umiiral po na budget execution safeguard. So sa ilalim po kasi ng ganitong sistema, kapag inintroduce po ng Congress yung amendment na yon or insertion, kailangan pong magsumiti muna yung implementing agency ng formal request sa DBM para po i-release po yung pondo na yon. So kasi ipapa-review po yan Hindi ba pampatagal yun? Hindi ba masyadong matagal yun? O baka naman maging discretionary sa parte ng DBM yun? Hindi po siya, sir, discretionary kasi po binibigyan natin ng leeway or ng desisyon yung implementing agency para sabihin kung ito bang mga Congress-introduced changes and adjustments ay kasama po dun sa priority list of projects nila. Kaya nyo na galit yung mga congressman. Nawala medyo hindi na masyadong siga yung congressman pagdating sa budget releases. Siyempre po dahil po hindi siya kasama dun sa mga thoroughly na naaral ng departamento. Hindi lang po sa DPWH yan, marami pong mga ahensya yan. Dahil po hindi masyadong naaral, dahil hindi nga po kasama sa NEP, natural lang po na yung mga heads of agencies and even their technical team will require additional documentation and additional time to study those projects. Pero hindi naman unreasonable yung time na binabanggit nyo, yung sakto lang. Hindi po. Actually po kapag po, 'di ba, sabi ko po sa inyo, ang DBM po, hindi po kami po pwede kasing mag-release ng project unilaterally. Kailangan ang project i-request po ng head of agency sa amin. Ngayon, kapag po ni-request po ng head of agency yan and they tell us na yung project po na yon ay priority project nila at ready for implementation, na pag-aralan na nila, agad naman pong pinoproseso ng DBM yung pag-release ng pondo na yan. So tungkol po dun sa mga
proyektong binabanggit po ni Deputy ate pong Speaker, mga Deputy lawmakers Speaker na po, hindi no? pa po, Opo. Ano po yun ayan po yung mga initial request na sinumiti po ng DPWH for Fisaro or for issuance of SARO. Okay. Pansamantala po kasi itong binawi ng implementing agency, winadraw po nila para po makumpleto ng maayos yung mga kinakailangang supporting documents. Pero sabi naman po ng DPWH, they committed na ipapasa po nila yung kompletong Ayun. documentary requirements sa lalong madaling panahon po para po maproseso ng DBM yung request. Yung release At ng naiproseso na pondo. rin po namin yung legal na paglabas ng pondo para dyan. So ang itinuturo nyo po pala ngayon, ang inginunguso ninyo ay DPWH dahil sila yung implementing agency na kailangan pang magkumpleto ang kompletohin ang mga documentary dokumento. requirements Para ito sa mga insertion ng mga mambabatas. Opo. And I believe po it's the right po of the Department of Public Works and Highways. Tama naman. Dahil po, syempre po, kailangan po nilang, syempre, if they will get the fund and if they will implement the project, kailangan thoroughly study siya. Kailangan kompleto yung documentation, program of works, yung project profile niya. So, ayun din po. At ayun, nire-require din naman po kasi yun talaga sa President's veto message and sa DAA. Syempre, dapat kompleto lahat ng supporting documents before we release the fund. Kasi nga po, we are talking about public funds, pera po ng taong bayan. Saka Yusek, hindi pa ba tayo nadala nung itong tinamaan ng magaling na flood control scandal Tsaka na ito? dati ba hindi ganyan ang sistema? Kaya parang naninibago ang mga kongresista natin, mambabatas? Opo. Ano po kasi, di ba, na kung matatandaan nyo, dati po, inirereklamo nila na basta-basta nagre-release ng pondo. Tapos ngayon naman po na Inaayos. medyo hinihigpitan at sumusunod tayo, inaayos po natin yung sistema Kasi ayaw na po natin na mapagbintangan ulit na basta-basta na lang nagre-release ng pondo nang wala namang wala namang justification. pag-aaral, wala man lang kompletong documents and justification. So, this is all part of our thrust para po ma-promote po yung accountability, transparency, and prudent fiscal management. Pero ako naman, yung point, gusto ko rin bigyan ng pansin, yung punto ni Deputy Speaker Puno Yusek, na sa buong, parang matatapos na tong first quarter ng taon, hindi pa masyadong umuusad ang ating mga infra projects. Ngayon pa naman kailangan may mga ginagawang mga project. Hindi daw wala daw mga sumasali sa bidding Wala pong? Wala daw mga sumasali sa bidding sa mga public works project o walang mga bidding na ano ba yun? Nire-require nyo ba munang mag-bidding bago kayo maglabas ng pondo? Ay actually ayan po, kailangan po nating linawin yun. Kasi hindi naman po may narinig po kasi kami na nabanggit na yun nga po yung sinabi nyo na kailangan daw nire-require daw ng DBM na mag-bid muna tapos kapag may nanalo na sa bidding tsaka namin pagdedesisyonan kung mag-release kami ng SARO. Hindi po totoo yun. Mahalaga pong linawin namin na hindi natin nire-request yung implementing agency na gawin yun. Ang ginagawa po natin ay ina-advisean po natin yung agency na once yung project po nila ay nakasama po sa NEP, kailangan po nilang mag-undertake ng early procurement activities short of award. So halimbawa po, nakita nila July pa lang last year. Nasa NEP na yung project nila. So they will be allowed po by the GPPB and the DBM to undertake early procurement activity short of award. So pwede po nilang gawin na yung bidding kahit hindi pa na ipapasa yung budget. I-award. Opo. Kasi po, ito naman, maganda naman po siya kasi kapag napasa yung budget, di i-award na lang nila para mabilis po yung implementation. Pero kaya po natin ginawang short of award kasi nga, during budget deliberations, may mga changes and adjustments pa po na nagagawa Kaya hindi pa po natin pinapa-issue yung notice of award. Pero po, once na napirmahan ng GAA at nandun pa rin po yung project
na inadvocate ng agency, at least madali na lang po sa kanilang mag-issue ng NOAA at mapabilis yung implementation ng project dahil napastart na po nila yung bidding. Kailan, anong stage ninyo inililipat yung pondo from DBM to implementing agency? Again po, kapag po ang project ay nasa NEP at nakatawid po yan ng GAA, kasama po yan Sa comprehensive for release. comprehensive release. Yes. Kapag pirma po ni Presidente ng GAA, kasama na po doon. Lipat Yun po ka agad. yung sinasabi ng allotment order. Lipat ka agad. Pero Pero kung- po pag ang pondo, pag ang project, Ay Insertion. amendments. amendments, ayan po ay nangangailangan pa ng additional documents, supporting documents, Ayun. and subject pa po yan for some instances ng approval po ng ating Pangulo. Ayun, buti na lang at klaro. Okay, last point. May pera pa ba gobyerno? Kasi parang ang dating kaya hindi nagre-release o parang for later release, ganun na lang ang natatak sa isip ng mga nakapanood kahapon Kaya ba hindi nare-release ang pondo ayon sa panahon o timing na gusto ng mga mambabatas natin sa kanilang mga pet projects dahil sa wala na bang pera? Dahil wala na bang pera ang gobyerno? Ngayon, kumusta ba ang kaban ng bayan natin? May pera po ang gobyerno at yan naman po ay mga line items po sa GAA. So, ibig sabihin, meron pong pondong nakalaan para dyan. It's just a matter of completing the required documents, yung mga supporting documents, bago po natin i-release yung mga pondo na yon. So, inuulit ko po, hindi po totoo na wala pong pera. May pera po para dyan. Pero may proseso rin po tayo na sinusunod bago po natin i-release yung pondo na yan. Otherwise, yung DBM naman po, yung makukuha at makakasuhan for releasing something without the necessary requirements as required by our Citizens Charter and usual budgeting rules and regulations po. Wag lang sana matagal wag masyadong matagal. Kung ma-justify ka agad, ma-release na yung funding kasi sobrang problema yan, kung special kung infra kung batsero at inabot ng tag-ulan. Ayun. Ay problema yan. Problema na naman Buti yun. na naman, maghihintay na naman tayo ng tag-araw para magawa yung project. Wag lang masyadong matagal, ma'am. Opo, rest assured po, alam niyo po ang DBM, meron kaming Citizens Charter na tinatawag Kapag po kumpleto ang documents, kumpleto ang requirements, at well justified ang proyekto at endorsed po yan ng head of agency. Meron lang po mga specific number of days. I think pinakamabilis 7 days. 7 days. Lower. Kapag Bago nakumpleto. po namin i-release. In Kapag 7 days, kumpleto pag kumpleto. Meron naman Opo. siguro kayong mga Kasi listahan meron dyan di ba? Kung kailan ninyo ni-release, kailan nakumpleto yung mga dokumento, para malinaw kung sino talaga, kung nasaan ang pagkukulang. Opo, tama po yan. Ayun. Yusek Goddess Hope Libiran, salamat sa pagbigay niyo sa amin ng pag-asa. Ayan. At hindi, siguro ang one-liner doon natuto na tayo. Natuto na tayo sa ating inabot ng nakaraang kabulastugan. Thank you, Yusek Goddess. Magandang morning. Magandang morning po and thank you rin po sa opportunity. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy. 16 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nag... Sa ulo ng ating mga paunahing balita,
Halaga ng diesel sasampa na sa mahigit 100 piso bawat litro. Ngayong linggo, Grupong Piston magkakasa ng malawakang tigil pasada protesta sa Huwebes. approval at trust rating ng Pangulong Marcos bahagyang tumaas. VP Sara na natiling mas mataas ngayong Marso 2026. Budget Department iginit na hindi nagpapaliban ng pondo matapos ang pahayag ni Deputy Speaker Puno. Higit 55,000 pulis ipapakalat para sa seguridad sa Semana Santa. Apat patay sa pagsalpok ng kotse sa sidewalk sa Angono, Rizal. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Kasabay ng pamimigay ng ayuda sa mga tricycle driver. Namimigay din ng ayuda si Sherwin. Diyan naman sa Barangay Plainview, ano ba requirement dyan? Kailangan ba dyan may lisensya? Sherwin, go, go, go! Actually, Jerry, wala na kailangang mga requirements o ang mga additional documents na kinakailangan ang ating mga kababayan para makakuha ng ayuda sa atin. At hindi na rin kailangan ng kung ano mang mga papeles dahil ang binibigyan natin ngayon ay mga kagaya nitong ating winner. Magandang umaga! Ayaw, sabi kanina tilaok ka ng tilaok. Kaya na. O yan, inihahanda ni pampaligo niya. Ayan, no? Ayan Nako. Mukhang hindi. Maliligo na si Bebe. Patay. Babalahibuhan na. Asa na yung papaya? Pero eto na yung magpapaligo mamaya. Pero siga yung manok ang ganda ng tindig nung tandang. Bantam pala ang tawag dito. Ang ganda ng tindig, ang liit ng paa. Ang tapang yan. Matapang yan. Ang tapang, pero parang wala masabi ngayon. Ano masasabi mo sa nangyayaring sa lipunan? Ha? No comment daw, no comment. Ayaw na makipag-usap, ayan. Nilitad na. Pero ito talaga, makipag-usap sa atin ngayong umaga. Magandang umaga po, nanay. Magandang umaga rin po. Ang pangalan niyo po? Rowena Eustaquio po. Si Nanay Rowena na nagluluto na ngayon. Iluluto niyo na po ba yung manok? Wag naman. Huwag naman. Tinola ba ang ulam niyo ngayon? Ano po, chicken with young corn. Chicken with young corn. So, talagang may chicken na nakahanda. Hello po. Good morning, Ate Weng. Good morning po. Kumusta kayo? Mabuti naman po. Ano yung mga tinda niyo dyan? Ano pa yung mga tinda niyo bukod sa chicken with young corn? Yan. Kulang po, pansit. Pansit. Ay, teka, ano yan? Parang, ano ba yan? Ginataang tambakol po. Tambakol. Totoo bang nakakalason yung buntot ng tambakol, Ate Rowena? Hindi po, yung tulingan po yun. Tulingan iba pala yun. Magkamukha eh. Oo nga. Hindi po. Paano ba tambakol po yan. Paano ba ginagawa nyo dyan? Pinapaksiw nyo muna bago nyo nilalagyan ng gata? Opo. Ganun pala. Pinapatuyuan sa suka. Yan ang masarap. Talaga. Tapos may siling pansigang. Para nanonood may yung siling pansigang na gano'n, ano? Opo. Mura ba sili ngayon, Atay? Opo, 60 po yung panigang, 80 po yung labuyo. Mura sili. Doon lang makabawi tayo ngayon. Ang mura ng gulay ngayong mga panahon na to. Ang mura din ang sibuyas ngayon. Opo, 65 po yung sibuyas. Tinan mo, kahit tanong mo kay mother, ano? Kabisado, ano? Ayos. Opo. Ano po ang presyo ng diesel ngayon? Po? Diesel. Nasa 100. Opo. 100 na ang diesel. Galing Ang kerosene. Ay, ano po, mahal. LPG po ginagamit ko sa kauling. Magkano na ho ang LPG ngayon? Yung isang tangke? 970 po. Yung 11 kilogram po yan, ano? Opo. Tapos, kapag nagluluto kayo, nag-alternate kayo ng uling?
Opo. Magkano ho bili Pag ng naubusan ng gas. Magkano ho bili ng uling? Paano ba yan? Per sako, per kilo? Hindi po, 20 po balot at saka 10 pesos. Gaano katagal ho yun? Yung isang Balot. balot, gaano katagal yung ginagamit? Nakakadalawang termos naman po ako at saka pampaligo ng apo. Matindi ha, galing ni nanay. Yan ang diskarte. Kabisado, Opo, Yan dapat diskarte tayo. Diskarte. Kumbaga, kung mahal yung LPG, medyo alternate tayo ng uling. Uling po. Ayos. Maraming salamat. Ano, kayo rin ho ba namamalengke? Ako rin po. Ano oras Alas kayo? 2 po ng madaling araw sa Kalentong. Tingnan mo na yan. Kagaling. Anong oras ho kayo nagsasara? Alas 10 ng gabi po ako natutulog. Ay, pambihira. Eh, di ilang oras lang kayo natutulog? Oo. Opo. Pagtapos ko po magluto, aakyat po ako sa taas, makikinig po ako ng drama. Aba, meron pala kayo. Halos hindi na natutulog. Adi, ang yaman nyo na pala. Hindi po. Ate Weng. Hindi po. Ang sipag nyo. Mayaman sa utang. Masyadong sipag nitong si nanay. Ilan ho ba anak ninyo? 5 po. Mga may pamilya na. Opo. Tinutulungan din kayo sa inyong... Opo. Opo naman. Si Mister po? Tegi na po. Ha? Tegi na. Tegi na. Tegi na. Tegi na. Bilib kami sa inyo, nanay, ang sipag nyo. Opo, kailangan. Ayan, yan naman ang yan ang lumalaban, hindi sumusuko. Yung bang Laban po. Yung Paglinggo, Zumba. Zumba. Hindi, tulad ngayon, ang daming mga problema. Kasi nga, payuhan nyo nga yung ating mga kababayan na ngayon siguro nawawala ng pag-asa dahil kahit saan ka tumingin ang at makinig ang balita masamang balita Huwag nang makinig ng balita, yun na lang magandang balita ang gawin. Makinig sa DZRH. DZRH tayo. Corporate yung tulong. Ayan. Yan ang sinasabi natin. Tama ka bakit ka magbababad dun sa masamang balita? Saka ang babarkadahin mo, puro chismosa, Opo. Nako, galing. Panalo ka, Naman nanay. tayo sa palaging galit sa mundo kung pwede naman masaya. Ayan, tama. Kailangan masaya lang lagi kahit walang pera. Yan ang sinasabi natin. Sherwin, ikaw na bahala dyan kay nanay. Dahil ito si nanay napakaraming alam nanay. Magkano ang premyo rito? 1,000 po. Sino paborito mong announcer pag umaga? Balik ang pambili ko ng LPG. Sino paborito mong announcer sa umaga? Si Deo Bacalma po. Yan. At saka si Anthony Taberna. Si Jerry Baha. Eto, meron kang 1,000 pieces! Yay! Nanay Weng, Nanay Rowena. Po. Magkano yung LPG? 970 po. 970. Bumili ka pa ng dalawa pang tangke ng LPG. Bigyan mo pa additional 2,000 niya si nanay. Additional 2,000 pesos! Yan ang pambili ng LPG! Thank you po. Maraming salamat po. Yan May pambili na rin ako ng uling. Isang sako. Yun. Maraming salamat po, Nanay Rowena. Isa po Opo. kayong alamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Opo. Pabati naman ako. Pwede. Sige, bumati na. Pabati ako sa maganda kong kapitana sa Plainview. Kapitana! Kapitana Nery Garcia. Yay! Bukod dyan, pwede pa kayong magdagdag ng premyo natin ngayong umaga. Kung alam nyo ang ating word of the day. Discount. Dahil dyan, nakuha mo ang ating mini component. Atid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maaasahan. At meron ka pang grocery bag mula sa DZRH at sa ACS. At ang pinakabago, pinakamaganda, pinakamabango, ang Pride Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalaban, isusot mo na ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na minomodelo ng pinakabatang bantam na may dimple na kagaya ni Alden Richards. Parang bumabata yung mga dancer mo dyan Oo, pabata ng pabata yung mga yan. Pabata ng Umiinom yan ng
Oy, salamat daw. Sabi ni Attorney Jojo Kilala, salamat daw sa medium component para kay Atty. Jojo Kilala. Maraming salamat sa palaging pagtutok sa DZRH. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent at kasama ang Bantam na ito. Yan, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Standby lang, Giselle Gaport, Edel Parosa at kayong lahat, si Reyna Dar. Papasadahan natin ang mga gasolinahan kung kumusta na. Meron pa bang nakapila o magkano na ba ngayon? Nilalangaw na. Magkano Ayan, na ba? Nako, 100 na raw mahigit Ay, ang grabe. diesel. Grabe. Talaga naman. Oras po natin. Chityam, Diap Chithun, 7:27 ng umaga. Ang oras ay hatid sa At Jerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:33 ng umaga. Umarangkada na ngayong araw ang panibagong malakihan taas presyo sa produktong petrolyo. Sa anunsyo po ng Department of Energy, tataas ng 20 pesos 40 sentimos hanggang 23.90 kada litro ang diesel. 12.90 to 16.60 ang gasolina at 6.90 to 8.90 sa kerosene. Gayunman, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na uutay-utayin daw o staggered ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Alamin nga natin kung talagang staggered ang pagtataas na ginawa ng mga oil companies. Unahin natin si RH15, Giselle Ricafort. 15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Araw pa lang ng utay-utay na implementasyon ng ikalawang mega oil price increase, naglalaro na agad ngayon sa mahigit 100 hanggang halos 114 na piso kada litro yung ilang klase ng diesel sa ilang gasoline station dito sa Pasay City. Mula sa 76 na piso 70 sentimo kada litro kahapon, pumalo na sa 113 piso 60 sentimo ang kada litro ng B-Power diesel sa isang gasoline. 113. Taga, sandali lang Giselle ha. From 96, magkano yung kahapon? 96 yung per liter ng diesel? Kahapon 96 pesos and 90 centavos. Ngayon 113 pesos and 60 centavos ang kada litro. Magkano na dagdag? Nasa 16 pesos katunying. 16 pesos. So, meron tayong listahan dito nasa 16 pesos and 70 centavos. Ang sabi ng DOE, ang increase ay magkano dapat? Ang increase sa diesel ay naglalaro ang sabi ng DOE Secretary kahapon, nasa ng ating listahan. 2040 to 2390 sa diesel dapat. 2040 to 2390. Tapos diyan nagtaas na ng 16 pesos. So yung pala yung sinasabi nilang utay-utay? Na utay-utay. Nakadepende din kasi katunying daw doon sa mga gasolinahan kung magkano yung nila yung staggered implementation. Kaya kahapon, mapapansin nyo, hindi in-announce ni Secretary Sharon Garin kung magkano yung utay-utay sa loob ng 2 hanggang 3 araw dahil pinapaubayan niya na daw yun doon sa mga gasoline station na napapayag naman nila sa utay-utay. So yung pala ibig sabihin ng staggered Ang staggered nila 2 araw lang, ganon? 2 hanggang 3 araw? May 3 araw. May 3 araw, Katunying. Thank you. So ang B-Power diesel ngayon ng Shell ay 113. Putol lang ka, Jerry, 113 pesos and 60 centavos yung kada litro ng B-Power diesel ngayon ng isang gasoline station na dito sa Ramo, Pasay City, matapos tumaas ng 16 pesos and 70 centavos
kaninang umaga yan. Yung regular diesel naman, 105 piso at 60 sentimo yung kada litro. Mula sa 88 piso, 70 sentimo kada litro kahapon. 11 piso at 60 sentimo naman yung dagdag kada litro ng racing gasoline. Yung lumaabot na sa 94 pesos and 50 centavos yung kada litro mula sa 82 pesos and 90 centavos kada litro kahapon. Nasa 83 pesos and 90 centavos naman yung kada litro ng unleaded na gasolina habang 91 pesos and 90 centavos yung kada litro ng premium. Sa isa pang gasoline station dito naman sa Milla Road, 100 pesos and 10 centavos na yung kada litro ng turbo o special diesel, 97 pesos and 10 centavos naman yung kada litro ng regular habang 91 pesos and 22 centavos yung premium na gasolina at 79 pesos and 30 centavos yung kada litro naman ng regular. Sa ganyan kamahal na petrolyo, halos ulan ang nagpapagasolina dito ngayon. Nauna pa nga inakala natin na sarado yung ilang pasyalan natin na gasoline station. Sapat naman nila yung supply dito na pagbentahan yung lahat ng maagang pumila. Sa katunayan, meron daw silang bagong delivery ng fuel. Ayon sa ilang naabutan nating motorista, natagdagan daw ng halos 200 piso yung gastos nila sa pagpapagasolina para makapasok lamang sa trabaho kada araw. At umaasa silang matatapos na yung gera sa gitnang silangan para bumaba yung presyuhan. Pakinggan natin. Sana yung bumaba na ulit at matapos na yung gera. Kaya high na ulit, balik ulit. Sana nga mag-roll pa. Huwag yung abusuhin. Ganun din kung magtambay ka wala rin kita mas maganda na yung magtatrabaho. Trabaho naman. Pero ngayon baka naka 600, 1 week. Ganun pa rin, hindi rin titigil sa trabaho. Kasi wala rin naman income din. Ayon sa mga tauhan ng mga gasoline station na naikutan natin, wala pa silang ideya sa kung magkano naman yung ipatutupad na taas presyo sa araw yan ng bukas. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Una-una akong batsero, hanggang ngayon naman masama pa rin ang loob natin na tumataas ng ganito kataas ang presyo ng produktong petrolyo sa local market, yung sa gasolinahan, nang wala namang bagong supply. Wala namang bagong dating. Dati na yan dating stock po yan Okay, under protest tayo dyan. Pero hindi ba pwedeng gawin ng gobyerno? Total naman staggered yung pinag-uusapan natin at 1 week ang labanan. Every Monday, every Tuesday ang usapan. Tuesday. Baka naman pwedeng, Secretary Garin, baka naman pwedeng sabihin nyo sa mga gas station, staggered, total, pumayag silang utay-itay. Baka naman pwedeng gawin man lang 5 araw, 5 bagsak. Unti-unti. Hindi, utay-utay ba yung 20 pesos dapat yung taas, ang dinagdag ngayon, 16 kagad. Anong utay-utay doon? Anak ng bakang dalaga. Mabubusit ka din yung bang para bagang may utang na loob pa tayo. Ayan utay-utay. Utay yan mga tinamaan. Samantalang binili yun sa murang stock pa lang. Ako, kung batsero kung paniniwalaan natin yung mga nakakaintindi rito na nakausap natin, ang presyo ngayon po sa 114 ba yung sinabi ni Giselle? Ano ba? Yung diesel? 116. 116 ang presyo ng diesel ngayon sa kanila. Ang totoong presyo niyang kalahati. Ang totoong presyo daw po niyang kalahati. Dahil yun yung stock nila, lumang stock yun. Lumang stock pa yun. Sasabihin nila, hindi, pag tumataas din naman hindi naman namin, pag bumababa din naman, di naman namin binababa ng matindi. Pag tumataas, di naman namin tinataas. Nun yun, nung walang problema. Pero ngayon, alam nating may problema, pagsasamantala tawag dyan. At dyan dapat pumapasok ang gobyerno. Pambihirang stagger dyan. Parang ang tindi pa nung dating dun hindi namin isang bagsak yan Again, under protest yun, yung increase natin doon. Increase nila doon. Pero, sasabihan ka pa na, Hindi namin sinagad. Hindi namin sinagad konti-konti lang Anak ng bakang dalaga. Talaga, walang magawa ang mga Pilipino. Ganun na lang, tatanggapin na lang natin. No choice. Sus, Mariano Kaindo.
Puntahan nga natin itong si RH47 sa Quezon City naman. Saan kaya? Ano kayang may pinakamababang presyo? Sa Big 3 na lang muna. Sa Big 3, ano? Sige. Shell, Caltex at Petron. Sino kayang nakapag-offer ng mas bababang gasolina at diesel? RH45, Reynadar, Kamen Ray. Anthony and Jerry, ano ang pinakamababang nagbigay ng increase sa araw na ito? Ay yung ninong ni Anthony, si RSA. Dahil Magkano? yung kanyang diesel max ay 93.40 kumpara sa Caltex na 112.90. Grabe! Grabe diferensya. Malaki. Ang increase dito sa Petron ay 12 pesos. Ang increase naman sa Caltex ay 16.70. Sa Shell? Ito'y sa kahabaan ng EDSA Balintawak, malapit sa Cloverleaf, Anthony and Jerry. Yung sa Shell, magkano increase, Kuyang? Ang sa Shell ngayon, alam mo, binabantayan ko nga dahil hindi binago yung kanilang marking doon sa kanilang billboard. Ganon. Hindi na rin sila nagbibigay ng supply o sa mga sasakyan na gustong maglagay o mag-gas up sa Shell. Bakit? Nadanan ko itong sa may Sarado? Avenue, malapit dito sa may Muñoz. Stop ang kanilang pagbigay ng fuel sa mga bihikulong gustong mag-gas up sa kanilang gas station. Kaya inabangan ko, hindi nagbago yung kanilang presyo sa billboard, Jerry and Anthony. Sarado pala. Kaya pala, sarado. Open siya pero hindi sila nagbibigay. Bukas, yan yung bukas na sarado. Yun yung bukas na sarado, tama ka, Anthony. Kaya pambihira. Ang sitwasyon pa rito ngayon, maraming mga stranded na mga pasaheros dito sa intersection ng Muñoz at Congressional na gawin ng Quezon City. Hindi ko malaman dahil umuulan-ulan din dito. Kunti yung dumadaan ng mga taxi at mga public transport dito sa lugar na ito, Jerry. Medyo matraffic naman dahil rush hour, pero makikita mo nga na mga maraming stranded ditong mga paseros sa mga oras na ito. Yung presyo ng Caltex, dahil dalawa yung kanilang diesel, mayroong diesel power at mayroong diesel na ordinary. Yung ordinary diesel nila ay 109.90. 109, yung diesel power naman 112.90. Ayun, mas mahal yun, Yung gasoline naman nila, yung pinaka unleaded, kumbaga, ay 75.15. At yung gasoline platinum ay 80.54. Pero magugulat ka, Jerry and Anthony, dito rin sa intersection ng EDSA at Congressional, yung kay Bong Suntay na gas station, yung Clean Fuel, mababa ang diesel niya ay 92.30. Ang gasoline 70.20 at yung gasoline premium 70.70. Pero kagabing alas 12 ng hating gabi pa sila nag-increase. At ito na yung presyo ngayon na kanilang binebenta sa kanilang mga suki na naglagay ng fuel sa Clean Fuel rito sa intersection ng EDSA at Congressional, Anthony at Jerry. Okay, thank you, Kuyang. So yan ang ating situationer dito sa kahabaan ng EDSA, Balintawak at part ng Congressional ng Quezon City. Yan ang ating situation report, RH45, Reynadar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay. Baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na! Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Bago lang natin balikan si Het, may siguro good news na rin to, kumbachero. Ito pong banner story ngayon ng Philippine Star, emergency oil stocks to flow in Asia.
Sabi Ito raw po ng ay, IEA. Ito pong IEA, International Energy Agency, ay nagkasundo daw po ang mga miyembro nito na i-release ang kanilang stockpile sa mga Asian countries, especially sa ayan. Southeast Asia, kumbatsero. Oo, mukhang good news ito. Good news to. Para daw po Makakatulong ito. makahinga-hinga ang mga mamamayan sa mga bansang ngayon po ay sisinghap-singhap. Ayan, narinig mo yan. Chairman Larry Paredes ng BCDA. Subok na matibay. Subok na matatag. Ayan. At Director Popoy Tarok. Ayan. Oo. 7:47. This time check is brought to you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, Kuyang Attorney Raymond Ventura, 7:51 ng umaga. Ito po yung detalye ng balitang binanggit namin. Maglalabas po ng emergency oil stocks ang International Energy Agency o IEA sa mga bansa sa Asia at Oceania upang makatulong na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa IEA, agad na ilalabas ang mga reserbang langis sa rehiyon habang inaasahan namang magsisimula sa katapusan ng Marso ang paglabas ng stock sa mga bansa sa Amerika at Europa. Kabuang 271.7 million barrels ng langis mula sa government-managed reserves ang planong ilabas sa buong mundo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat hindi miyembro ng IEA ang Pilipinas, inaasahan makikinabang pa rin dito ang ating bansa upang mapatatag ang presyo ng langis. Ang mga taga Muntinlupa at Paranaque, hindi lang gasolina at diesel ang pinoproblema. Ano? Pati tubig! Nako! Oo nga. Makakaranas ng mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig ang mga customer ng Maynilad. Ilang lugar sa Muntinlupa at Paranaque simula mamayang alas 7 ng ngayong umaga hanggang kinabukasan, alauna ng madaling araw. Grabe naman. Ayon po sa Maynilad, bunso dito ng mga biglaang pagbabago sa kalidad ng raw water dulot ng malakas na hangin sa may Laguna Lake ngayong amihan season. Dahil dito, kinakailangan nilang magkaroon ng operational adjustments sa kanilang mga treatment facility. Ito'y ilang araw na, kumbatsero. Kawawa din yung mga kababayan natin na yung sumisigaw, taga Muntinlupa, yan sa Southern Metro Manila. Ito ho'y sinisigaw ng ating mga kababayan dyan. Ito pang mga nakakaraang araw, pang ilang araw na raw yan ng ilang araw na, 3 araw na yata. 3 araw, pang-4 na araw kahapon. Pero mukhang may mukhang may utos ang MWSS sa Maynilad para mag-tap sa Manila Water. Para makipag-partner na, wala nang problema yun. Pagka may problema ganito, kahit magkakompetensya, magkapit-bisig muna sila. Yung magkakompetensya para sa mga customers ng Maynilad. Kasi talaga, may problema yung raw water. Correct. Yung source ng supply ng Maynilad, pwede kung makakatulong naman yung Manila Water, babayaran din naman. Pwede naman yun. Kahit nga magdagdag pa ng additional charges dyan ang mga customer ng Maynilad, para lang may supply ng tubig. Importante yan. Yung tulungan, kapit-bisig pag may krisis. Halos 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala, pangunahing concern na kailangang harapin ng gobyerno ang pagkontrol sa pagtaas ng bilihin o inflation. Sa survey ng Pulse Asia, 59% ng mga respondents ang nagsabi na ito ang kanilang pinakamalaking alalahanin, sinundan ng katiwalian at pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa sa bansa. Bahagyang tumaas ang approval and trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng Pulse Asia para sa first quarter. Batay sa survey, sinagawa Feb 27 hanggang March 2, umakyat sa 36% ang approval rating ng Pangulo mula sa dating 34% noong December. Bumaba naman sa 45% ang mga hindi sang-ayon sa kanyang performance mula sa dating 48%, habang nanatili ang 18% ng mga undecided. Tumaas din ang trust ratings ng Pangulo sa 35% mula sa dating 32%, habang bumaba naman sa 44% ang mga nasabing walang tiwala sa kanya.
Apat ang nasawi sa nangyaring aksidente sa Angono, Rizal. Ayon kay Rizal Police Chief Eleazar Barbers Jr., nasawi ang isang 69 years old na babae, 15 anyos na estudyante, isang motorcycle driver at kanyang sakay matapos salpukin ng isang sasakyan sa may Manila East Road sa Barangay San Isidro. Sugatan naman ang isa pang 13 anyos na lalaki na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Bigla na lang umanong tumama ang naturang sasakyan sa isang motorsiklo bago tuluyang sumalpok sa isang bakery. Nagbanta ang National Unity Party na kakalas sa majority block ng mababang kapulungan dahil sa pagkadismaya sa liderato daw ni House Speaker Boji D. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP, seryoso nilang pag-aaralan ngayong congressional recess kung dapat na silang lumipat sa minority. Git ni Puno, hanggang ngayon ay hindi pa rin inilalabas ang mga pondo para sa infrastructure at social protection ng kanilang mga distrito sa ilalim ng pambansang pondo. Nalaman niya nila na hindi pa nada-download ng DBM ang mga pondo dahil minarkahan ng mga ito bilang for later release. Kaugnay nito, hinamon ni Puno si Speaker D na magpakita ng leadership by example at huwag hayaang maging biktima ng politika ang serbisyo sa publiko. Pumayag naman kami eh. Ako yung budget ko, kinalahati nila. Ito, ang naiwan dito, mga 20% ng budget na naiwan. Maraming congressmen ganun ang nangyari. So, tinanggap na namin nun. Bumoto kami in favor of the budget. Hindi lang namin hindi inobjekan, binoto pa namin yun. Tapos, ang malungkot dyan, nung lumabas na yung final version ng budget, yung mga taga-negotiate namin doon sa DBM Chapan, bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. No? So, pinasakripisyo kami, pero sila nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Yun. Si Congressman Ronnie Puno. Nagbabaga pa rin ang mga balita bukas, 7:57 ng umaga.